ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matapos ang ilang buwang pananahimik sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, isa sa sentro ng kontrobersya ngayon sa malawakang flood control projects. Si Ko ang chairperson ng Committee on Appropriations ng 19th Congress ng Kamara. Anya, sinunod lang niya ang utos sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Naglabas din ito ng listahan kung saan nakasaad ang nasa 81.02 billion pesos na halaga ng proyektong isiningit sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Gayon din ang 18.7 billion pesos na halaga naman ng mga programa sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa salaysay ni Ko, si Budget Secretary Amenah Pangandaman umano ang kumausap sa kanya kaugnay ng gagawing insertion sa panukalang pambansang pondo para sa 2025. Idinadawit din ito ang Presidential Legislative Liaison Office Chief na si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Isinangguni umano niya kay dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang direktiba ng Presidente. At ang sinabi umano nito sa kanya, sundin ang utos ng Pangulo. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Bukod pa rito, nagkaroon din umano siya ng pakikipagpulong kina Budget Secretary Pangandaman at Undersecretary Bersamin na pinanggalingan umano ng listahan ng mga proyektong isisingit. Dagdag pa ni Ko, sinubukan pa niya umanong makiusap na 50 billion pesos lang ang isingit sa program funds ng 2025 national budget at 50 billion pesos sa unprogrammed appropriations para wag maungusan ng DPWH budget ang para sa sektor ng edukasyon. Gayunman, Tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. samantala, nihayag din itong inutusan siyang wag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik lamang. At giit ni Ko, siya ang ginagawa ngayong panakipbutas ng PBBM administration sa korupsyon. Si dating House Speaker, late 1st District Representative Martin Romualdez Anya ang nag-utos sa kanyang umalis muna ng bansa. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Inilabas ni Ko ang video sa kanyang social media post
sa mismong araw ng kaarawan ng dating House Speaker na si late Representative Romualdez, pinsan ni PBBM, at ilang araw bago ang nakatakdang kilos protesta muli laban sa katiwalian. Habang isinusulat ang balitang ito, wala pang naglalabas ng pahayag sa mga nabanggit na personalidad ni Ko. Samantala, maingat na nirerepaso at pinag-aaralan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga isiniwalat ni Ko, gayon din ang mga inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bago gumawa ng anumang hakbang o maglabas ng pahayag, ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Osaka. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.